Alright, Filipino Reaction. Okay, nandito na naman tayo mga kaibigan. Nag-reaction na naman dito sa nagtitrending ngayon. Dito kay sa channel ni Senador Rapi Tulfo. Ikakasal na lang, napurnada pa. Ikakasal na lang si girl. Nagpatulpo pa. Eto na. Ayan. Bakit? Babaeng sobrang ganda. Kaibigan mo, ang saya-saya mo. Pero pag nung anak mo yung kasama mo, parang parang bored na bored ka. Bored na bored. Okay. Magsing-irog, nagmahalan tunay. Makalipas ng mahabang panahon, ang pagmamahalan nila mga kaibigan ay lumabas sa ilong. Nandito po kayo ngayon. Nagpatulpo. Liza, may reklamo kayo sa dating kinakasama. Si Patrolman Howard. Police. Ano pong problema? Bigla na lang po siya nakipaghiwalay sa akin. Dapat po, may plano na po kaming magpakasal this October po. Sa isang iglap na lang po, biglang ayaw na daw niya, pagod na daw siya. Tas yun. Ayaw na. Anong reason? Sabi lang po niya, pagod na daw po siya. Hindi po niya ako binigyan ng talaga specific na reason kung bakit. May anak po kayo? Opo, 4 years old po. Ilan taon din po kayo nagsama bago po, 6 years po. After 6 years, sabi niya, pagod na ako. Opo. Ayaw na. Tatanong ko lang. 6 years, May ayaw asawa na. siya. Wala naman po. Binata naman po siya. Kumusta naman ho siya? Nung okay pa kayo? Okay naman po kami dati kasi kada off pa nga po namin sa lumalabas po kami. Lagi po kaming may banding po. Tapos yun po, bigla na lang isang iglap. Pagod na daw siya. Pasok po kayo, Patrolman. Ibig sabihin, 6 na taon yung relasyon na nagsasama kayo, bigla na lang naglaho or bigla na lang umayaw. Nang ikaw ay papakasalan na? Good afternoon. Kanina magandang mga sinasabi niya. Nung una raw, okay naman daw kayo. Okay. Ready na sana kayo magpakasal, sabi niyo? Opo. This October po. This October. Nakapagpa-reserve na po kami ng mga sa venue po, sa food, Uy, sa makeup ko po. Naku, Naghanap kompleto na lang na. po ako ng gown. Tapos dapat po magbubuk na rin yung ate ko nun pa uwi galing UK po. Tapos yun po, sinabi ko na hindi natuloy. biglang natakot si Patrolman. Ibig sabihin, Umatras. planado na talaga? Regarding po kasi doon, ako na lang po talaga yung napagod. Bakit po kayo napagod sa relationship ninyo? Hindi ko naman sinasabing nagkulang siya sa akin. So hindi siya nagkulang? May sa pagiging magulang siguro sa bata, never siya naging kulang. Siguro na-pressure lang po talaga ako doon sa... Kasi... Maganda yung babae. Maganda. Okay? Oh. Tinatanong na rin siya ng magulang niya kung kailan kami magpapakasal. Bilang partner, naintindihan ko naman yun. Baka iniisip niya na hindi ko sila kayang panindigan. So, ako as partner, nagbigay din ako ng assurance dun sa side niya. Direct to the point na po. Anong reason, ready na, tapos sabi mo walang pagkukulang? Bakit bigla po kayo umatras? Meron mo ibang third party? Wala po. Wala po. Ito ang tinatawag na tamang duda. Okay? Parang hindi kapanipaniwala itong kuha ng boy. Okay? Wala daw third party mga kaibigan, ha? Walang third party. Bigla na lang umayaw. Sinisigurado ko. Very good. Nice to hear. Very good. Bakit po bigla na lang kayo umatras? Nakaka-stress ba yung pagkakaroon po ng partner? Hindi naman sir kasi wala po talaga siyang sariling desisyon eh. Nakaasa siya dun sa kung anong sabihin ng side niya. Nako. Ang ibig sabihin nito ay nakikialam ang magulang kaya inayawan. Yung babae ng lalaki, yung babae. Oh. Magiging bianan, gano'n. Pag-anak niya? Yun na po. Hindi na po ako para mag-specify. Sige. So, ibig sabihin, nakikialam sa relationship niya? Yes po. Is it the parents? Particularly. Mukhang galit yung ano Okay. Mali po yung sinasabi niya, sir. Nung buntis yung anak ko, sabi niya, magpulis lang daw muna siya para hindi siya mahirapan pagpasok pagka-pulis. Pagkatapos niya mag-graduate, pakasalan na daw niya. Pero naghintay kami ng 4 years. Hanggang ngayon, hindi namin siya tinatanong kung kailan niya pakasan. Hindi kami nagpursigi sa kanya. Pero pag doon na yan sa bahay kasi, palipat-lipat yan sila sa kanila at saka sa amin. Pag nasa amin siya, sobrang entertain namin sa kanya. Wala siyang masabi. Pero nung bigla lang nga siya ganun nga nagdesisyon nga sawa na daw siya. Pero tanungin mo siya kung ano bang plinisyon namin sa kanya.
Kasi kung pinameasure po nila kami, di naman po siguro kami aabot ng ganito po, ng halos magsi 6 years po, na hindi pa po kasal. Kasi yung iba naman po, pagkabuntis ng babae, pinapakasal na po agad, di ba? Kahit anong tingin ko dito sa babae nito, maganda talaga. Ayan, magandang Pilipina ito. Ay bakit nga iniiwan itong umayaw? Pulis pa naman. So parang yung magulang ko po, sabi nila, Ang nangyayari mga kaibigan kasi dito, itong babae, kawawa naman. Kasi may anak at pinangakuan na papakasalan, ganon. 6 na taon, nagantay, ganyan-ganyan. Kaya lang ay, yun na, ang bianan yata or magiging bianan ay medyo nakikalam, kaya umayaw itong lalaki. Pero sa tingin ko, ano ito, nakakita or yun na nga, nakakita itong lalaki ng ibang babaeng mas maganda dito. Okay, continue lang. mag-decide kayo kung gusto nyo magpakasal, di namin kayo pipilitin kung kailan nyo gusto. Sir, para maging Kasi fair, pag 6 na taong relasyon bago may anak na, parang live-in na yun mga kaibigan. Live-in na. tayo kasi nabanggit mo, nakikialam yung kanilang kamag-anak, tapos particular na yung parents, you have to tell, pulis ka pa man din, Yes, sir. dapat, Yes, sir. Yes, sir. nandito na siya ngayon, harapan. Magandang lalaki rin yung pulis. Sabihin mo sa kanya kung ano Bagay yung lang. ginagawa nilang pakikialam sa inyo at isa sa mga dahilan kung bakit ikaw ay umatras. Kasi may mga point na pag nag-uusap kami, pag sinasabihan ko siyang bumukod na kaya tayo. Kasi ang lagi niyang sinasabi sa akin na hindi ko kaya, hindi pa namin kaya kasi nga wala akong sapat na income. Yun kasi yung nakikita niya sa akin eh. So actually nakabukod naman kami. May nga pala, so may iba nang tinitira nyo. Yes po, doon sa side ko na po, dito na po sa Rizal po. Ayaw niya na magbukod kayo. Gusto niya pero malapit pa rin sa poder ng parents niya. Kasi po wala pong maiiwanan doon sa anak namin. Kumbaga kung malapit po sa side ko, pwede pong iwan doon yung anak namin. Kasi pares po kami halos stay in sa work. Kaya yung Ay, ganon. Ibig sabihin, nangyayari dito mga kaibigan, itong lalaki ay ayaw na talaga niya may kaugnayan dito sa magulang ng babae. Ito naman babae, yun na nga, ay gusto niya siguro yung anak niya pag nagtatrabaho siya, pabantayan dito sa magulang. Ayaw ng lalaki, ganon. Ay away pamilya ito mga kaibigan. Medyo talagang may something ang mga pangyayari Kaya itong lalaki ay siguro ay talagang nawala na ng gana or napagod na. Oh po yung ano ko. Kasi nga mga kaibigan talaga, minsan ang mga magulang, okay, ay may mga nakikialam talaga. Minsan, baka siguro itong magulang nito ay sinasabihan, okay, sinasabihan nitong lalaki. Or itong ano naman, ang lalaki ay ayaw niya makarinig ng ganon. Pinupunto ko. Tapos sabi ko, kung gusto naman niya na na kunwari maging full-time mom po ako, pwede naman sana. Kaso, Teacher, full-time mom, okay, full-time mother. Okay, ibig sabihin ayaw na ng lalaki na ikaw pagtrabahuin. nga lang, hindi po sasapat yung kita namin dalawa. Kasi pares naman din po kami na na nagsusupport pa sa family namin. Ay, breadwinner. Ibig sabihin nito, yung babae talagang gusto rin niyang tumulong sa mga magulang niya. Nako. Bakit gano'n ang magulang? Bakit gano'n ang magulang? Ang tingin ko malakas pa itong magulang Huwag naman umasa sa mga anak. Normal lang na bumigay ang mga anak sa magulang. Pero pag may pamilya na, bahala na sila. Ayun naman pala, sir. Kasi nga ang tradisyon ng Pilipino, mga kaibigan, pag ikaw ay may trabaho, kailangan magbigay ka sa magulang. Minsan, yung iba naman ay okay lang. Kasi nga, minsan, sinasabihan ng magulang, nagkaasawa ka lang, hindi ka na bumibigay. Abay, magtrabaho ka naman. Magbigay ka naman, paminsan-minsan. Ayun na nga, ang gusto ng girl. Magbigay siya. Kaya lang, hindi naintindihan ng lalaki naman. Nako, magulo ito. Okay, continue lang. So tumutulong siya in a way, hindi siya pabigat. Gusto niya magtrabaho, pareho kayo stay in doon sa work niyo. Dapat may pag-iwanan yung baby niyo. At dito papasok yung parents niya na para alagaan yung anak niyo. Yes. So wala ko nakikita masama doon. Ako so actually, aminin ko na po, sagad po ako sa loan pero kahit kailan hindi ko po sila
pinakain ng galing sa hindi maganda sir. Baka kasi ang iniisip niya, hindi ko kayanin. Kasi yun lagi yung thinking niya sa akin. Pero sinabi ba sa kanya na huwag ka na mag-work? May times po na nagsabi na ako sa kanya. Kaya lang ang sinasabi niya kasi, sinusuportahan nga daw po. Kaya sabi ko, sige, kung respect naman po yun eh. Kasi gusto niya rin makatulong sa family. But ang sinasabi ko kasi, kung mag-uumpisa tayo as a family, sabi ko po, is dapat mag-establish muna tayo nung para sa atin na lang muna siguro. Pero medyo may point din nga itong lalaki na ito mga kaibigan. Kasi nga may mga lalaki talagang matataas ang ego. Okay? Talikuran mo na yung magulang mo muna. Okay? Atin muna. Ito muna ang ating simulan. Pero pag ang babae ay sobrang ligalig na tao at ang lalaki nga ay umayaw sa ganong kaugalian ng babae, ginagawang Andres. Okay? Minsan may mga ganon eh. Parang anghel ang pagmumuka ng babae, tapos yung lalaki ay astig, pero pagdating sa bahay, Andres, si mister, ha? Pinapalaba, pinapaplancha, pinapatanim ng mga halamang bulaklak, pinapapayos ng mga kortina, ganon, yung mga lalaki. Parang naaapakan ang pagkatao ng lalaki, ay, kung ako sa lalaki, ay, dapat ay lumaban. Okay? Ayawan mo na. Pero kung mahal na mahal mo babae, joke lang, okay? Joke lang. Kasi may mga taong maligalig. Sa tingin ko itong girl na ito, ay ano naman, hindi maligalig kasi pulis itong ano eh. Pero sir, sana hindi mo na kinol yung pangako na papakasalan mo siya at mag-ready na siya para sa venue, sa food and all. Sana doon pala. Mukhang mataray nga. Mukhang mataray maganda pero tahimik. Palaban. Okay? Mataray. Nakikita ko talaga dito sa babae nito ay maganda siya. Okay? Maputi, Pilipinang-Pilipina. Talagang lumabas sa ilong ang pagmamahal ng lalaki. Lamang, sinabi mo na ayoko na, hindi ko na to kaya. Huwag muna tayo mag-isip ng mga kasal na yan. Later na lang yan. Mag-usapan mo natin yung problema. Hindi ka naman nakikipag-usap sa akin pag may problema tayo, diba? Bigla mo na lang ako hindi kakausapin. Ay, nako, ganon. Suplado. Kasi iba nga yung ugali mo. Ay, iba ang ugali. Diyos ko, yan ang nga sinasabi ko. Iba ang ugali. Ulitin nga natin. Ibig sabihin, itong lalaki, pag nagpapaliwanag dito siguro sa babae, ay iba yung ugali, inaaway agad, tinatarayan, ganyan. Kasi nga, pangit yun. Halimbawa, mga kaibigan, ang pangit na ugali ng babae, alam mo nag-iinuman, may bisita itong lalaki, okay? Pumunta ito si babae, ginano ng tainga. Pangit yun, mga kaibigan, under yun. Parang pinapahiya mo yung asawa. Baka may mga ganong pangyayari, kaya itong lalaki na ito ay umayaw. May mga ganon eh. Pangit na ugali, Nala ko hindi kakausapin. Hindi kausapin. Kasi iba nga yung ugali mo. Iba ugali mo. Na pag hindi mo rin ako naintindihan, parang... Kasi di mo pinapaintindi sa akin, di ka Ay, kung ayaw mo makinig, may mga ganon eh. Ako hindi kampi sa mga babae at lalaki na kasi nga sa mga babae minsan na sobrang liligalig, okay? Pag-usap sa akin. Sa tagal natin, never ka pa naman pag-usap pag may problema tayo. Eh baka naman hindi mo pinapakinggan ito pag nagpaliwanag sa iyo. Kaya nawala ng feeling sa iyo. Magiging okay kami kinabukasan nang wala man na kami napag-uusapan na dapat kasi ganito. Nugget ka ba? Hindi po, hindi nga po ako nagbubunga nga sa kanya eh. Parang si Senador Rapitol po, tinanong niya kung medyo tamang duda mga kaibigan ha. Tamang duda dito sa ugali ng babae. So sabihin sa kanya, hindi ko po malabas kasi ayaw niya nga din po makipag-usap. Kaya parang sinasarili ko na lang po. Siguro, ganun lang po talaga ako. Hindi po kasi ako pala express talaga. Galing din po kasi ako sa broken family. So, hindi ko rin na-express na magulang ko yung nangyayari sa akin. Sir, hindi ko pa rin talaga mag-gets na hindi ako rin senador hindi ko rin mag-gets yung mga dalawa na ito. Nangyera, hindi siya nager. Hindi siya palaimik. Actually, ang gusto ng maraming lalaki. Yung tahimik lang, once in a while magsalita, hindi yung daktak ng daktak. Tama. Ha? Yun ang nga sinasabi ko. Pag dumakdak na ng dumakdak ang babae, kahit anong paliwanag ng lalaki, kasi may mga ganong pangyayari. Ay, mahal. Itong sahod ko. 10,000 ito, nabawasan na. 3,000 na lang. Siyempre, gagawin na,
Nako, ay talagang hindi ako kaiintindihan yan. Opo. Yun yung pangarap ng maraming lalaki. Talaga. Siguro yung acts of service lang po. Pag kami na lang tatlo sa bahay, yung uniform ko nga po, hindi niya may plancha eh. Nako! Diyos mio, Marimar, ay may something pa ganyan. Ha? Ibig sabihin yung uniform mo, hindi nagagawa ng maayos ng babae. Ay talagang aayawan pa ganyan. Ibig sabihin, ito, uniform mo, planchahin mo yung sarili mo, hindi pa mag-asawa, ay kaya umayaw nga talaga siguro ito. Seryoso. Alam na. Papasok po ako Alam ng na. umaga. Alis po ako ng bahay na walang kain. Kakain ganun. na lang po ako sa opisina. Kasi wala po nag-aasikaso sa akin. Bukod, kahit nandun siya, tatay ko na lang po yung nag-aasikaso sa akin. Nako. Tama po namin yung papa. So ano gusto mo sanang gawin niya? Maglabas siya, magluto? Masikaso lang po. Masikaso. Masikaso. Kasi po parang hindi ko po ma-feel na ano kami, isang pamilya. Kasi nga po hindi kami nakabukod. May kasama pa rin po kami sa bahay. Yun po. Ay, nako, may pagkukulang si girl. Yun lang ang nakikita ko dito mga kaibigan, ha. Pag kayo ay dalawang nagmamahalan, dapat obligasyon ng babae yan na yung asawa niya nagtatrabaho. Plancha damit, okay? Kahit hindi lagi, paminsa-minsa na lang gawin, okay? Pahinan, kasi hinahanap ng mga lalaki yan, eh. Ay kung Andres bla 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 agad, papasok ka na sa aga mo, babae ka na pag-uwi mo, ganyan-ganyan. Pagdating sahod, kulang, ganyan-ganyan. Saan ka na mapunta? Lasing ka na naman. Naku, maligalig yung mga ganung babae. Mahirap intindihin. Ang mapapayo ko lang dito, pag wala ng feelings, yung lalaki sa isa't isa, or wala ng feeling talaga, ay move na. Po yung sinasabi ko sa Tapos, kanya. ayan po, diba sabi niya, ayan daw yung gusto niya. Pero never naman po niya ako kinausap na, Mami, dapat kasi ganito, ano. Kinausap Minsan kusa yun eh. Kinausap na. Pakita mo yung papel mo bilang gina ng tahanan. Sa ano lang po, hindi ko po siya masikaso. Pero kasi syempre, inasikaso ko din po yung anak namin. Wala kayong katulad. Hindi reason yun. Okay, Benet may anak kayo, dapat sabay-sabay kayo kumain. Tindin mo rin. Wala kaya trabaho na before. Okay, meron na. Wala po. Pero nag-aasikaso po ako sa bahay. Pero yung sabi niya po na papasok siya ng walang almusal. Hindi naman po talaga siya nag-aalmusal. Tapos yung... Ay, siyempre, hindi mo hinahinan. Ay, talagang yun nawawala ang feeling. Yung papa niya, madalas po, papa na niya yung nagpa-plancha ng uniform niya. Nako, ganun. Tatay na niya. Ay, paano nga hindi mo nagpa-plancha? Diyos mio, Marimar. Sir, ganito yan, ano? Pareho kayo may problema Pareho lang. Intindihin mo ni siya dahil siya na-work. Pareho kayo Yes po, nag-work. na-understand ko naman po yun. Ay, nagtatrabaho pareho. Ay, magulo pag ganyan. I'll expect also from you, nalutuan mo rin ako. Mag-expect ang kayo sa isa't isa. Expect ko rin, nalambingin mo ako. Hindi mo ako nilalambing. Ganon din ang expectation sa'yo. Yun nga sinasabi ko, pareho kasi kayo nagtatrabaho. So you cannot demand a lot from her. You cannot expect a lot from her. The same manner, she cannot expect a lot from you. Dahil pareho kayong working. Yeah. Ibig sabihin, pagod pareho sa isa't isa. Ay, nako. Kaya doon pumapasok, mapalad tayo mga Pilipino, unlike sa ibang bansa, doon pumapasok yung mga kasambahay na tumutulong. Now in this case, nandiyan pala si father-in-law, yung si papa mo, at yun ang papel ng papa mo na tumulong. Ay, mahirap pa. Ayaw ko ng ganyan. Okay? Kahit ako mga kaibigan, ako tanongin ba may anak? Ay. Laba, magplansya. Nako. Like me, nung magkasama kami ni Jocelyn, wala kami kasambahay. Yung mother-in-law ko, sinalang. Siya naglalaba, siya nagpaplansya, lahat. Ay, dapat ang magandang ginawa nyo dyan, kumuha kayo ng katulong. Magandang babae na katulong at sigurado si Mr. ay gaganahan. Okay, mag-uwi araw-araw. Kung hindi pa kayo masyado maka-afford ng kasambahay. Yung mother-in-law, yun ang papel ng papa mo. So do not expect anything from her. Ganun din ako, hindi na ako nag-expect kay Jocelyn kasi yung mga gagawin sana niya, ginagawa ng mama niya. Wala siyang kasalanan doon, sir. Okay. Plus, gaalaga pa kay baby. Opo. Buti po sana kung pag-off ko, gumagala lang po ako. Gusto ko po nasa bahay nga lang po ako kahit inaaya po ako gumala kasi parang para sa akin, quality time na namin yun eh. Ayun. Ganon. Bahala na kayo mga kaibigan kasi bahala na. May parto pa ito eh. Part 1, part 2 hanggang part 10 ito mga kaibigan. Hanggang part 5 na siguro. Siguro magkakaayos din ito sa final. Pero yung ito, full video na ito, ay hindi sila nagkaayos. Ayaw na talaga nung boy. Ayaw na ng lalaki. Ayaw na ni mamang pulis na ito, mahalin niya itong babae uli. Talagang nawala na. Nawala na yung feeling. Okay? Anong gagawin pag nawala na ang feelings sa isa't isa? Di ba? Yung pangako na pagmamahalan na sila lang ang magsasama lifetime.
okay, ay maliwanag nga na yung feeling ng lalaki, yung pangako ng lalaki ay lumabas sa ilong. Alright, hanggang dito na lang. At subscribe my channel. Ano masasabi nyo, panoorin nyo lang dito kay Senador Rapi Tulfo na ano niya, okay? Channel niya, okay? Subscribe my channel. Don't forget, comment, bye-bye. Thank you.